So mapagpalang gabi po sa inyong lahat, no? Um, Kukontinue lang po natin yung pinag-aralan natin kaninang umaga patungkol po dun sa babaeng may sakit for 12 years na pinagaling ng Panginoon. Ang ganda po kasi nung ginawa niya. Siguro maraming nakaka-relate po dito. Na madalas po kasi nating senyales, mga physical na bagay, no? Na para makita natin yung ginagawa ng Panginoon. Pero minsan, kailangan natin magtiwala sa Kanya sa kakaibang bagay. No? Pero bago po tayo mag-umpisa ulit sa ating pag-aaral, bago tayo magpahinga, hayaan niyo po manalangin muna ako. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa buong maghapon na ibinigay niyo sa amin. Ligtas niyo po kaming inuwi sa bahay, ligtas niyo pong inuwi ang mga anak, asawa, ng bawat isa. At Panginoon, sa aming pagpapahinga, Panginoon, ngayong gabi, bigyan niyo po kami ng kapayapaan na nanggagaling po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. No? Magandang gabi. No? Habang sa pagtatapos ng araw natin, maglaan tayo ng sandali upang balikan ang ating karanasan na nakita kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. No? Ang sinasabi kasi sa Marcos chapter 34, chapter 5 verse 34, sabi po dito, pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus na, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, umuwi kang mapayapa, magaling ka na. Napaka-simple po kasi nung ginawa ng Panginoon, no? Pero napaka-powerful din po nito. Ibig sabihin na hindi yung mga ginagawa natin yung nakakapagpagaling sa atin, hindi yung pagdarasal natin, hindi yung mga orasyon na ginagawa natin sa buhay natin o yung mga sakripisyong akala natin na nagpapagaling sa atin. Ang tunay na nagbibigay kagalingan sa buhay natin ay ang pananampalataya natin sa Panginoon Jesus. No? Ang sinabi nga ng Panginoon sa babae na ay puno ng pagmamahal. No? Sabi niya, anak. Kasi napaka sarap pong isipin na ang Panginoon po mismo nagsabi, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. No? Parang tawagin ka ng Panginoong anak. Napakasarap po sa pakiramdam. Ang pagtawag ng Panginoon Jesus sa kanyang anak ay nagpapakita ng malasakit at pagtanggap. Ganon din po sa atin. Ganon din po yung sitwasyon natin. Tayo po ay may matagal ng sakit na kailangan natin pagalingan. Kaya nung napunta dito ang Panginoon, yung pananampalataya natin sa Kanya ang nagpagaling sa atin. Sa gitna ng pagod at problema, ang Panginoong Hesus ang nagbibigay kagalingan at kapayapaan. Sa pagtatapos ng araw, mapapansin mo ba kung paano siya kumilos sa iyong buhay ngayon? Ang bawat tagumpay at pag-asa na nararamdaman natin ngayong araw ay patunay ng kanyang pagkilos at katapatan. Ang kapayapaang binibigay niya ay hindi natatapos sa araw lang na ito, no? Kundi sinasamahan niya tayo hanggang sa ating pagpapahinga. Napakasarap po dun sa pakiramdam na ang Panginoon po talaga ay pinaparanas niya po sa atin yung pag-ibig niya. Hindi lang po kasi madalas po, kailangan natin maramdaman natin physical, marinig natin personal yung mga bagay na yun na pag sinabing mahal ka at marinig nating sinasabi niyang mahal ka. Pero ito po yung kagandahan eh. Kaya na hindi po natin narinig sa Panginoon na sinasabi niyang mahal niya tayo, pero nararanasan po natin yung pag-ibig niya. Hindi po doon natatapos. Yung protection niya nandoon din po, at saka yung pagpapagaling at pagbibigay niya ng kapayapaan sa buhay natin nandoon din po. As long po nakasentro po talaga yung buhay natin. Huwag po natin ibaling yung mga mata natin sa ibang bagay. Kundi tumingin po tayo sa Kanya. At kung meron po kayong mga panalangin na kagalingan, huwag po tayo pumunta kung saan-saan. Huwag po tayo maghanap ng ng mga bagay na alam niyo po yun, na
empty empty yung ano, empty yung ibinibigay sa atin na parang, "Kailangan gawin mo 'to para gumaling ka." Sa tingin ko naman ang doktor ginamit talaga ng Panginoon para maging instrumento para sa kagalingan natin 'no. Pero higit pa dun, mas nagpapagaling ang kapangyarihan ng Panginoon. Okey po? Kaya sa gabi pong ito bago po tayo magpahinga, gusto ko lang pong tanungin 'to sa inyo. Paano mo naranasan ang kapayapaan ng Diyos ngayong araw na ito? May mga bagay pa ba na gusto mong ipagkatiwala sa Kanya bago ka matulog? Baka meron po kayong mga pitpitin, baka meron po kayong alalahanin. Ibigay na po natin sa Panginoon, hayaan po natin siyang kumilos. Tsaka ang konklusyon, ang pananampalataya natin sa Panginoon Jesus ang nagbibigay ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Sa pagdulog natin sa Kanya, natatanggap natin ang biyayang kagalingan at kapayapaan anuman ang ating pinagdadaanan. Huwag po natin tignan yung pinagdadaanan natin, kundi tignan natin yung gagawin ng Panginoon sa nangyayari sa buhay natin. Marami po akong kilala, may mga kaibigan po kaming pastor na may sakit, maraming dinadanas, pero hindi po nila inalis sa buhay nila ang Panginoon. Lagi po sila nakatingin, no, sa kayang gawin ng Panginoon, hindi sa kayang gawin ng tao. Hindi sa kaya nilang gawin, kung hindi sa kayang gawin ng Panginoon. Kaya tuwing pag nagtatagumpay ang pag may nangyaring tagumpay sa kanila, talagang papuri po talaga sa Panginoon dahil ang Panginoon po ay ang kumikilos talaga, no? Kaya maging encouragement po sana sa inyo 'to, na huwag niyo pong hayaan na lamunin tayo ng dinaranas natin, kung ano man yung sakit natin o ano yung mga bumabagabag sa atin. Hayaan natin ang kapayapaan at kagalingan ng Panginoon ang bumalot sa buhay natin. Okay po? Maraming salamat po sa pakikinig. Tayo po'y manalangin, no? Panginoon, salamat sa lahat ng ginagawa niyo sa buhay namin, Panginoon. Sa bawat hamon at tagumpay, nakikita namin ang iyong pagkilos. Nais po namin pagkatiwala sa inyo lahat ng aming pagod at alalahanin. Bigyan niyo po kami ng kapahingahan at kapayapaan sa aming pagpapahinga ngayong gabi. At sa bagong bukas, Panginoon, samahan niyo po kami ulit. Salamat, Panginoon Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen.